Hey mga brods, nababalitaan nyo ba? Ito pong kay Bobby Ray Parks Jr. na alam naman natin na sa Osaka Besa na ito from Nagoya Diamond Dolphins. Pumirma naman dito po sa Osaka sa Japan B-League mga kabrods. Pero nababalitaan nyo rin ba na ito pong si Bobby Ray Parks Jr. ay gustong gusto na pala talagang bumalik dito sa Pinas mga kabrods. Ang problema nga lang, wala pa talagang mga PBA teams na interesado kay Parks. Gusto na talaga niyang bumalik mga kabrods, makasama ang kanyang pamilya at ang kanyang girlfriend na isang famous vlogger here in the Philippines na ito pong si Miss Zainab Harake mga kabrods. So ito pong si Parks kasi ay gusto rin talaga maglaro dito sa PBA. Ang kaso nga lang ang gusto kasi ni Parks ay ang Barangay Ginebra San Miguel. Pero ang Ginebra ay alam naman natin kapag gusto nila yung player ay talagang kukunin nila. Pero pag hindi ay walang movement or walang galaw or hindi gagalawin ang baso ng Ginebra kapag hindi sila interesado sa player na yon. Kaya nga ito pang Ginebra ay kung gusto nila si Parks ay matagal na nila itong kinuha kahit nung na-draft pa si Parks dati sa Blackwater Bossing noong 2019 mga kabrods. So ito na nga pong si Parks mga kabrods ay kapag hindi nga talaga siya kukunin ng Ginebra, may mga iilang teams din naman na gustong offeran siya at handang offeran if ever man na talagang babalik si Parks sa Pinas. So itong SMB, ang San Miguel Beermen mga kabrods, ang gustong kumuha kay Parks. Dahil yun nga kapag tatapos ng kanyang kontrata sa Osaka Besa ay dito na babalik yan sa Pinas. At yun nga isa rin sa mga talagang natropa niya dito sa SMB ay ito pong sina Chris Ross, Simon NC. So yan, isa sa mga kaibigan ni Parks yan. Kaya madali na lang kung gusto ni Parks na bumalik sa PBA ay handa ang SMB at paplanuhin at aaralin nila yung laro ni Parks kung talagang papasok sa sistema ng SMB mga kabrod. Sa dami ba naman kasing forwards and shooting guards ng SMB ay gusto rin nilang mai-add si Parks para nga mabawas-bawasan yung mga ibang gwardiya at ibang mga forwards dito sa SMB dahil yung iba nga ay hindi na nakakapaglaro like Vic Manuel na nababangko dahil mas pinapasok si Mau Tautua. Well, sa kalagayan naman ng SMB ngayon, okay rin naman sila ngayong Governors Cup at pasok nga sa quarterfinals against Magnolia Hotshots with the best of 5 series mga kabrods. Kaya ang SMB with or without Parks, kayang-kaya nila ngayon makapaglaro as a team at kayang-kayang makapagkampiyon. Pero kapag binigyan mo pa ito ng isang Bobby Ray Parks Jr. na experiencado from Japan, and yun nga alam natin na talagang lumakas na rin ito pong si Parks doon, mga kabrods, malaking tulong talaga ito sa SMB. Ang skill set kasi ng Parks syempre kayang pumukol ng tres, kayang gumwardya, kaya rin dumepensa. Kahit ba naman na 6'3 or 6'4 tapos ganyan, parang gwardya kung gumalawan, mga kabrods, malaking bagay ito para sa Beermen. Like, syempre, maging backup din ito ni CJ Perez si Feberman, mga kabrods. Kaya dito, pinag-iisipan na ng SMB na kapag balik dito ni Parks, o-offeran nila ito at magandang kontrata ito. Alam natin yan, mga kabrods, dahil syempre, ang laki ba naman ng bigayan ng Japan kay Bobby Ray Parks Jr. Kaya nga yung iba't ibang mga Pilipino doon na hindi na talaga bumabalik ng PBA dahil syempre ang laki kasi ng sahuran doon mga kabrods. Hindi naman natin minamalit ang PBA pero mas malaki kasi doon mga kabrods. Pero alang-alang lang sa pamilya ni Parks ay babalik siya sa Pinas mga kabrods. Kaya ang SMB pag may meetingan nila ito while sa Ginebra, pinag-iisipan din nila si Parks mga kabrods pero mas lamang din kasi sa SMB na kunin si Parks dahil sa Ginebra iba yung mga gusto na itong mga forwards mga kabrods. Kaya ikaw mga brods, komento mo lang opinion mo dito kung si Parks ba ay kapag balik dito sa PBA saan siya mas bagay, sa SMB o sa Barangay Ginebra San Miguel. Kaya komento mo lang opinion mo dyan mga brods at isayin natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Nabalitaan nyo ba na-activate na ng Barangay Ginebra San Miguel from retirement biglang bumalik mga kabrods. Guess who's back? Jody Vance, JDV is back sa quarterfinals. Biro nyo, nagretiro na ito mga brods pero biglang inactivate ni Coach Tim Cone. Bakit? Dahil syempre alang-alang lang sa ilalim ng Barangay Ginebra San Miguel. Na-injured kasi si Go, ang 6'7" big man nila. Wala pa si Malonzo na 6'6" forward din nila. Si Graydon na 6'5 or 6'6 na forward din nila mga kabrods. Wala rin. Kaya ang tanging kailangan lang nila sa ilalim din talaga mga brods like itong si JDV ay malaking tulong ito para sa kanila dahil sa height ni Jody Vance na 6'7", kayang-kayang punan yung mga nawala na forwards na injured mga kabrod sa Barangay Ginebra San Miguel dahil kailangan nila yan against Meralco Bolts. Yes, alam naman natin
na ang Meralco ay kayang-kaya ng Ginebra yan pagdating nga sa mga ganitong series na mga kabrods. Pero hindi dapat maging kampante ang Ginebra, lalong-lalo na wala pa silang big man na si Isaac Go mga kabrods. Kaya bigla nilang na-activate ito pong si JDV. Well, sa conditioning naman ng katawan ni JDV mga kabrods, syempre expect na natin na hindi na yung Jody Vance na bata yung maglalaro dito. Yung medyo may edad na, syempre 42 years old na rin si Jody Vance mga kabrods. Ang tanging matutulong niya talaga dito sa Ginebra ay yung kanyang 3-point shooting, perimeter shot, at yung depensa mga kabrods. Hindi na natin i-expect na syempre makipag-bulldozeran pa ito sa ilalim like nung batang JDV pa mga kabrods. Pero iba na ngayon 42 years old na si JDV. Alam natin, kayang-kaya na itong box outin or ibadi-badi ng mga batang ilalim na players ng Meralco Bolts. Pero who knows mga brods, JDV syempre veterano na rin ito. Alam na rin ito kung paano gumulang. Sabi nga nila, once na tumatanda na isang player, mas gumugulang mga kabrods dahil syempre may edad na at magulang pa. And yun nga sa depensa, malaking tulong yung payong ni JDV mga brods. Kahit niyang 6'7" na, kaya-kaya niyang pumigil ng mga big man dyan talaga sa Meralco Bolts. While ito pong si Coach Tim Cone, ay hindi naman niya ibabalik si Jody Vance nang wala lang, di ba mga brods? Kung saan alam niya kung paano gamitin si JDV ngayong quarterfinals round. And syempre, matagal nang naging player ni Coach Tim Cone ito si JDV from San Mig Coffee Mixers pa ng Grand Slam ng San Mig Coffee. Na-handle na ito ni Coach Tim Cone dyan. From San Mig Coffee to Barangay Ginebra, San Miguel mga kabrods hanggang ngayon. Kaya hindi magkaka-12-time PBA champion ito pong si JDV kung wala ang isang Coach Tim Cone. Kaya dito, malaking bagay na inactivate nila ito pong si Devance. Akala nga natin kukunin na nila yung isang Jetroy Rosario na unrestricted free agent mga kabrods. Kaso hindi pa pala. Nade-delay lang ito pong si Rosario mga kabrods. Pero alam ko kukunin yan ng Ginebra. At isa pa dito, sa mga ibang reports, gusto rin nilang i-activate si Greg Slaughter mga kabrods. Ang kaso nga lang, yung rights kasi ni Greg ay nasa Northport, Batampier. At isa pa dito, nagdadalawang isip pa si Greg na babalik dito sa PBA dahil syempre may alitan sila ng Barangay Ginebra, San Miguel at ni Boss Al Francis Chua. Kaya biglang si Jody Vance na lang ang pinaka-available na inactivate ni Coach Tim Cone as a big man. Dahil syempre yan ang kailangan nila dahil napapagod na rin. Ito pong si Japet Aguilar sa ilalim at wala nang katulong. Tapos si Brownlee ay kamakailan lang na cramps pa. Kaya kailangan alalay sa mga health ito pong mga players natin ng Ginebra para nga tumagal sa best of 5 series against Meralco Bolts. Ito pong pagdagdag kay Jody Vance magandang choice na to. Good choice na ito para sa Ginebra at isinantabi muna si Paul Garcia, yung point guard ng Ginebra, para nga mapalitan ng big man ng isang Joe Devance mga bros, ang 12-time PBA champion ng PBA. Siyempre halos lahat naman ng mga fans ng Ginebra alam nila kung ano yung maitutulong ni Joe Devance dyan. Kaya JDV is back mga kabrods. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at isa-isayin natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrate the highlights yun lang. I'm out.